Sa Kanya lang lahat nagagaling ating kalakasan. Kaya tayo nagpapatuloy sa buhay na ito. Hallelujah. His strength is perfect. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I can do all things, yes, Lord, through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do to me. No great success to show, no glory on my own, yet in weakness He is there to let me know His strength is perfect, then all strength is gone. Oh, He'll carry us, oh, when we can't carry on. Raising His power, the weak will become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Second verse now. At tatay na. Oh, we can only know, hallelujah, the power that He holds when we truly see how deep our weakness grows. Hallelujah. His strength in us begins. Oh, when ours come to an end, He hears our humble cry and proves again. Oh, His strength is perfect when our strength is gone. Hallelujah, Lord. He'll carry us, oh, when we can't carry on. Raising His power, the weak will become strong. Oh, His strength is perfect. Oh, His strength is perfect. His strength is perfect. Oh, His strength is perfect. Hallelujah. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Purihin natin siya, sambahin natin siya sa ating kalagitnaan. At hallelujah. Tayo manalangin. Dear Jesus, Panginoon, salamat sa gabing ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin uli. Tulungan mo ito kami na magkasama-sama, Panginoon. At Panginoon, ay
salamat dahil naparito kami, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, na mainam, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, hindi ka nagkulang sa bawat isa, sa bawat pangangailangan namin sa araw-araw. Ikaw ang provider, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nagbibigay lakas sa amin para makapagpatuloy sa buhay na ito, Lord Jesus. Ama, muli, samahan mo kami, Panginoon, sa buong gawain ito, Panginoon. Lord, ma-meet nawa ang mga expectation na aming mga kapatid, Panginoon, na pumarito. Lord, pumarito kami, Lord, upang, Lord, hindi lang manood, Panginoon, kundi, Lord, nandito kami ay may expectation kami, Panginoon, na may makuha sa iyong biyaya, Panginoon. At, Panginoon, naway kami lahat ay mapagpala, Lord, sa gabing ito. Ito, lahat ng ito ay dinadalangin namin, Panginoon, sa dakilang pangalan, Lord Jesus Christ. Lahat tayo magsabi ng Amen. Kantayin natin, we got the power. We've got the power. In the name of Jesus. Sabat yato ka si Barboni. Tayo magkamayan sa bawat isa. In the name of the Lord, though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power. In the name of the Lord, overcoming power is what we have today. Overcoming power, the devil's away. Overcoming power till we become the Word. That when we leave this simple world and go and meet the Lord. The message came in this last age to prepare a bride, to walk with Him and talk with Him, and in His word abide. It's written in the spoken word, it's laying there to bring us unto rapturing grace and take us out of there. Hallelujah! Yes, overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devils away. Overcoming power till we become the Word. That's when we leave this sinful earth and go and meet the Lord. He has passed the seventh age, the power has to come. The scientists have gone to work, their shit jacked down. Our sins and weights to lay aside, and we'll set everything right. So when the inspirations fall, we'll just take off and fly. Yes, overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devils away. Overcoming power till we become the Word. That's when we leave this sinful earth and go and meet the Lord. Our Moses has already come. He has prepared a way. He brought us to the Jordan, and He was taken away. But Joshua is preparing now to sound out of man, to gather all the saints of God to enter the promised land. Hallelujah! Yes, overcoming power is what we have today. Overcoming power till we the pain. Overcoming power till we become the Word. That's when we leave this sinful earth and go
people earth and go and meet the Lord. Hallelujah! Sino ba ang nananampalataya dyan? Na binigyan tayo ng kapangyarihan upang yurakan ng mga ahas, ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan, hindi tayo maaano ng kaaway. Hallelujah, Lord Jesus. Sino ba may pananampalataya sa gabing ito? Sabi ng Panginoon sa Mark 11, sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapagsugba ka sa dagat, hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya. Hallelujah! Walang imposible sa Panginoon. Lahat ng may dumaranas ng karamdaman, ang Diyos ang nagpapagaling. Hallelujah! Ang lahat ng mga problema, siya ang naglulutas nito. Kaya sundin lang natin at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sampayin natin siya, purihin natin siya. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Amen. It's not hard to believe, standing on the mountain tops of glory. When you hear the songs of angels and the breeze from heaven send your spirit soaring. In the valley once more, will Jesus still be Lord? That's the question. Hallelujah. Coach, believing when believing, it's an easy. Only that is a testing. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, I need faith for the times when the sun does not shine and the mountain top is just a memory. When there's no sign to be seen and don't feel a thing, through the Word of God alone I can for the days when troubles comes my way and I just don't understand what it's mean. When nothing else will do, faith alone will get me through, and believing becomes my victory. Hallelujah, Lord Jesus. Victories. It's not hard to believe when things are going well and sky are sunny. When you feel you're making progress, doing good, living in a time of plenty. Still keep the faith, that's the question. Yes, Lord, thank you, Lord Jesus. Faith is our victory. Coach, believing when believing, it's an easy. That is the test. Hallelujah. We need faith, Lord Jesus. Yes, we need faith for the time when the sun does not shine and the mountain, hallelujah, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And don't feel the thing, through the Word of God alone I can believe. Oh, I need faith for the day when troubles comes my
my way, and I just don't understand what it's mean. That's when nothing else will do. Faith alone will get me through, and believing becomes my victory. That's when nothing else will do. Faith alone will get me through, and believing becomes my victory. Hallelujah! Faith is our victory. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. God bless, Brother Bonnie. At lahat tayo ay maaari na makisiyo po sa gabing ito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So, sa gabi ito, wala pong nagpasa sa akin na mga special song at testimonies. Kaya, so, magdidire-diretso na po tayo sa gawain natin. Nice kong tawagan si Brother Edin sa offering prayer. Tako na tayo agad sa offering. So, mapagbigyan natin ang ating mga ngaral na mahabang panahon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay yumuko ngayon sa pananalangin. Panginoon Diyos, kami po ay dumadako ngayon sa pagkakaloob. Ang sabi ng salita, Panginoon, ihasik namin ang tinapay sa tubigan at ito'y babalik sa amin pagkatapos sa maraming araw. Ibig sabihin ito, Panginoon, alam namin na pagkakaloob sa iyo ay hindi po kara-karaka matatanggap namin mga ganti namin. Ngunit alam namin, Panginoon, hindi pagkatapos ng gawain ito, ngunit sa mga sunod na araw, aming mga panalangin na nalaman namin ay tinutugon mo sa maraming aspeto naming buhay, sa aming kalusugan, sa kaligtasan, sa aming pong mga pinagdadaan ng problema, sa maraming bagay pa, Panginoon, aming buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, aming pagkakaloob sa iyo, Panginoon, ay hindi po nasasayang at hindi po nawawalang kabuluhan dahil ang bawat sentimo na may bibigay namin ay binibigay po namin para sa iyong kaluwalhatian. Nawa magamit, Panginoon, ang mga panalaping ito sa pagtustos, Panginoon, sa mga ilang pangangailangan sa iglesyang ito, lalo pa, Panginoon, sa mga ilang bayarin, sa Meralco, sa mga ilang bayarin, Panginoon, sa pangangailangan sa iglesyang ito, Panginoon. Alam namin sa pagtutulungan namin, sa mabibigay namin ng buong sikap, Panginoon, magagawa namin lahat dahil alam namin, ikaw pa rin ang great provider, Lord, na nagkakaloob ng lahat-lahat ng aming pangangailangan sa buhay nito. Salamat, meron kaming Diyos na pinagkakalubuan. Alam, pera namin na ibigay sa iyo, hindi lamang namin natanggap sa lawan sa isay, kundi alam namin ang bawat sentimo nito ay na pumapasok sa aming tahanan, sa aming mga wallet, Father God, sa aming kabuhayan. Galing sa iyo ang lahat ng ito. Kaya hayaan mong maibigay namin sa iyo ng buong puso, ng buong pag-ibig, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang lahat-lahat ng ito, Ama. Pagpalain mo ngayon, Panginoon, bawat isang magkakaloob, sa bawat kapatid na buong sikap na nagsasakripisyo, nagmamahal sa iglesyang ito, sa kanilang pag-ibig, Panginoon, upang higit na maisulong ang gawain sa lugar na ito, Ama. Ikaw po ang aming tagapagpala. Ikaw po, Panginoon, ang tagapagbigay. Kaya hayaan mong pagpalain mo sila sa maraming paraan ng kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, Panginoon, sa kanilang business, Lord, at sa paraan ng anuman ang ginagawa nila, Panginoon, sa buhay nito, Panginoon. Salamat na marami. Inaali po namin lahat. Hayaan mong habang umiikot ang offering bag, Panginoon, ay makapagbigay kami ng buong kusa, hindi napipilitan o hindi dahil sa kailangan, kundi, Panginoon, dahil sa pag-ibig namin sa iyo. Salamat po na marami. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Ito po aming sama-sama dalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Lord, I offer my life. Sana si Horus. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, oh, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, oh, lifting my praise to you, oh, as a pleasing sacrifice. And Lord,
Lord, I offer you my life, all that I am, and all that I am, and all that I have. Oh, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pains, I'm making them yours. And Lord, I offer my life with everything I've been through. Oh, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. Oh, as a pleasing sacrifice. And Lord, I offer you my life. Second verse. Oh, things in the past, oh, things yet unseen, oh, wishes and dreams are yet to come true. All of my hopes and all of my prayers, my heart and my hands are lifted to you. Oh Lord, I offer my life to you, everything I've been through, for use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. And Lord, I offer you my life. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. At dakon tayo sa ating mga announcement sa mga darating na araw, linggo. Hallelujah. Announcement. Ito. Sa September 21 po, on Sunday, may gaganapin pong Sunday School Teachers Meeting. At sa October 4, 2014, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m., Youth Convention at Overcomer Worship Center, Taytay, Rizal. So lahat po ng kabataan ay inaanyayahan namin na makidalo at lumahok sa ating mga gawain sa darating na Youth Convention. Next. So ayan po yung ibang details ng ating Youth Convention. Ang team po natin ay Power and Authority by God's Spoken Word. Sa ano po yan? Overcomer Worship Center. So 8 to 5 p.m. Lahat ng mga kabataan ay inimbitahan. Next. At sa October 7 naman po, ay may gaganaping Men's Overnight Fellowship. Ang topic po ay difference between the minor and major prophet. So, mga kalalakihan naman, mga tatay ay inaanyayahan na dumalo sa ating mga overnight fellowship sa darating na October 7. Next po. At sa October 26 naman po, so malayo-layo pa, 2014 Sunday, communion and feet washing service. So, ihanda natin ating mga puso at tayo maging prepared para sa ating darating na communion and feet washing service. December 22 to 25. So, 2014, Monday to Thursday, camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. The final voice to the final age. So, yung ibang details siguro ano na lang, pagka malapit na. Then, so, at wala na po na paabot sa atin mga prayer requests sa gabing ito. So, wala na abot na prayer request. At
panalangin na lang po natin yung mga unspoken request natin sa Panginoon, yung mga dala-dala natin sa gabing ito mamaya. At alam ko may mahaba tayong time kasi maaga pa. So hindi natin na-consume yung mga maximum time na ating preliminaries. So pinagpala tayo sa gabing ito na makasama ang isang kapatid natin from Bohol, si Pastor Brother Rodley Abelio, upang magsalita sa ating lahat sa gabing ito. At habang inianyayahan natin siya, awitin natin, He is here. Hallelujah. He is here. Habang inaanyayahan natin ang ating tagapagsalita sa gabi ito. Hallelujah. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy, I will bless His holy name. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. At tayo lahat tatayo na sa gabi ito. He is here. Oh, hallelujah. He is here. Brother Rolly. He is here. Holy, holy, I will bless His holy name. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na noon, ngayon, at magpakailanman na hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon ng aming mga magulang. Ikaw pa rin ang Diyos namin ngayon, Panginoon, na karapat-dapat naming paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aming puso, ng aming buhay, na aming kinikilala ngayong gabi, Panginoon. At ang kapangyarihan mo, Lord, ay hindi kailanman nababago. Handa ka pa rin, Panginoon, Lord, na magpapagaling, Panginoon, sa mga karamdaman. Handa ka pa rin, Panginoon, Lord, na magpagaling sa mga espiritual na karamdaman, Panginoon. Narito ka pa rin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ay nanatili, Panginoon, Lord, magpakailanman. Lord, marami pong salamat ngayong gabi. Damang-dama namin, Lord, ang iyong presensya, Lord, ngayong gabi. Ang mga pangako mo, Panginoon, sa mga magsisimpalataya, Lord. Ito, Panginoon, Lord, ay nasa aming puso na umaga. Kailangan lang namin paniwalaan, Panginoon, ang iyong salita. Lord, mangusap ka ngayong gabi, Panginoon, sa paraan na nais mo, Ama. Narito, Panginoon, Lord, ang bawat puso namin, Panginoon, ay handa, Panginoon, Lord, makinig sa iyong mga salita, Panginoon, na mahiyag ngayong gabi. Dahil ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, mayroon kaming ninanasa, Panginoon, Lord, na mga kalangit na bagay, Panginoon, Lord. At yun po ang aming sampalatayanan ngayong gabi. Thank you, Lord Jesus. Marami pong salamat, Lord. Narito ang bawat
ulo namin, Panginoon, ang aming puso ay nakayuko, Panginoon. Dumudulog sa iyong trono, Ama, upang kami, Lord, ay humingi, Panginoon, Lord, ng tunay na pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Ama, dahil dinako mo ang bawat isa ngayong gabi. Dinako mo kami sa dakong ito, Panginoon, na kung saan ikaw, Panginoon, Lord, ay naglaan, Panginoon, ng mga pagpapalang espiritual. Hindi lamang sa material, Panginoon, Lord, higit sa lahat ng espiritual ng nais namin, Panginoon, na maabot ngayong gabi. At dagdagan mo ang aming pananampalataya, mga mahina pananampalataya, Panginoon. Oh Lord Jesus, alam namin, Panginoon, na kami may mga pagkukulang, ngunit sa pamagitan ng aming pananampalataya, ito'y madagdagan mo, Panginoon, Lord Jesus Christ. Kaya mo, Panginoon, ang mga salita mo ngayong gabi, ang aming mapakinggan, ito'y magdulot nawa, Panginoon, sa aming puso, upang kami, Panginoon, Lord, na magiging karapat-dapat ngayong gabi, sa harapan mo, Ama. Marami pong salamat sa iyo. Ang maliit mong lingkod na ito, Panginoon. Lord, wala akong kakayanan. Lord, alam mo yan, Panginoon, ang laman na kay puso. Mayroon akong, Lord, ang kaisipan ko, Lord, ay may limitasyon, Panginoon. Ngunit ang kaisipan mo, Lord, ay walang limitasyon, Panginoon. Yun ang nais naming mahayag ngayong gabi, Panginoon, Lord, sa bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, sa mga kapatid namin, Lord, na wala rito. Saan man sila ngayon naroon, Panginoon, Lord, pagpalain mo sila. Kung mayroon man silang mga karamdaman, abutin mo rin sila, Panginoon, ngayong gabi. Hindi ka namin alam kung sino man, Panginoon, ngunit, Lord, damang namin sa aming mga puso na nangangailangan kami, Panginoon, na kagalingan, Lord. Salamat po sa iyo dahil natili ka, Panginoon, na tapat sa aming buhay. At narito ang iyong salita ngayong gabi, Panginoon, ang nais namin, Panginoon. Nais namin ito na ito'y kumilo sa buhay namin, Panginoon, nang sa ganun kami ay makapanatili, Panginoon, sa iyong salita na may pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Ama. Lord, samahan mo kami, Lord, sa pagbuklat ng iyong banal na kasulatan, Lord. Ikaw ang magturo sa akin, Panginoon. Ano man ang nais mo, ikaw rin po ang mangusap sa bawat isa ngayong gabi, sa lahat ng makikinig, Lord. Dalhin mo kami, Lord, sa purong salita mo ngayong gabi. Upang ang aming pananampalataya, Panginoon, Lord, magkaroon ito ng tunay, Panginoon, Lord. At masapo namin, Panginoon, ang eksakto, Panginoon, na mga salita mo upang kami ay lahat ay magsisigaling. Hallelujah. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita na mahayag ngayong gabi sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon. Lahat na magsabi, Amen. Amen. God bless you. Maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. At magandang gabi sa inyong lahat, my brothers and sisters. At sa tuwing ako po ay atasan ni Pastor Ray, talagang hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hindi ko mapigil na lahat po tayo may emosyon, pero ang nais ko na yung emosyon na galing sa Diyos, hindi ng emosyon ng ating sarili lamang. At salamat ako na sa tuwing ako'y naririto na pupunta sa Manila at sa totoo lang, mga kapatid, parang ayoko nang bumalik sa Bohol. Dahil lagi ko maalala na tayo magkakasama, mga ilan sa atin, mga kapatid, sa Pinida pa, magkakasama na, hanggang sa magkakasama tayo rito, mag-merge tayo. Parang napakasarap kasi, yung lagi na lang may fellowship eh. Oo, sa totoo lang. Lalo na pagka dumating yung panahon na mag-isa lang ako sa barko. Alam niyo, mga kapatid, hindi ako mapapakali pag ako nag-isa lang sa barko. Talagang gusto kong maghanap, titingnan ko yung mga kasama kong crew, kung sino yung kakain at mananalangin. Pag nakita ko yon, talagang hindi ko mapigil yung aking sarili, yung puso ko na gusto ko siyang lapitan para alamin kung ano ba talagang kanyang pananampalataya. Hindi ko iniisip kung ano mang
Gusto ng Panginoon, basta alam ko, may share ko sa Kanya ang salita ng Diyos para lang magkaroon kami ng fellowship. Kasi napakahirap po pagka nag-isa ka lang. No, lalo na sa barko at napakaraming tukso na doon lahat ng temptation. Kaya salamat sa Panginoon, ganoon pa man sa loob ng mahabang panahon ay sabi nga kahit pa tayo mag-isa, kahit saang sulok pa ng mundo, pagka tayo nag-iisa, kahit tayo mag-isa, kung si Kristo ang ating kasama, hindi tayo matitinag. Sabi ko sa barko, napakaraming temptation pero makikita ko para sa halip na yung makikita ko ng mga kalaswaan, nabasa ko sa scripture, sabi, kamuhian ninyo yung mga masamang gawa. Pero ibigin ninyo ang tao, ang kapwa natin. No? Praise God. Kaya, salamat sa Panginoon. Pero, alam ko, nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kung walang pag-ibig ng Diyos, paano sila maliligtas? Amen? Hallelujah. At gusto ko siguro maiksi lang yung ating pag-usapan ngayon ay tungkol po sa tunay na pananampalataya. Alam ko na lahat po tayo, no? Aki pong kiniklaim na lahat po tayo nawa ay mayroong tunay na pananampalataya. Amen? Simula nang marinig natin ang mensahe, dito lang natin malalaman yung tunay na pananampalataya. Alright? Nung nandoon pa tayo sa denomination, hindi natin alam yung ano ba talagang tunay na pananampalataya, di ba? But praise God. Ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating propeta ay dito lang natin nalalaman ang tunay na pananampalataya. Praise God. At gusto ko lang pasalamatan din. Magbigay mo na akong kunting testimony. At pasalamat sa Panginoon na bagamat dumanas ako ng matinding pagsubok, alam po ni Pastor Ian, at siya lang nakakaalam niyan. Siya lang kasi ang aking, sabi nga, siya yung aking ama siya yung ating ama ng pananampalataya sa mensaheng ito para hingian natin ng mga advice sa panahon na tayo ay makaranas ng matinding mga pagsubok. At ganun pa man ay, sabi ko nga, siguro pagka tayo ginagamit ng Panginoon ay talagang dumanas tayo ng matinding pagsubok. Kasi tinitingnan tayo ng Panginoon kung ano ba talaga yung ating pananampalataya sa puso natin, gaano ba talaga katibay yan, gaano ba talaga katatag yan. Kasi pagka dumaan na sa matindi na talagang katulad ni Job, di ba? Grabe yung kanyang naranasan, pero nanatili siyang tapat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, wag mo lang akong iiwan. Dahil kung iiwan mo ako, wala na talaga akong pag-asa. As long na natili ako sa iyong salita, Panginoon, alam ko hindi mo ako iwanan kahit akong mag-isa, kahit saan man. Kaya, dito ko po nakita yung sinabi ng prophet, ang tunay na pananampalataya, ito ay nakatayo at naninindigan sa purong salita ng Diyos. Yun pala ang kailangan natin mga kapatid. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon dahil doon po sa Bohol at sa tagal ng panahon, simula nung 2005, na 2005, yun, naalala ko yun na dumating kami doon at may mga ilan ng mga kapatid tumanggap hanggang sa ngayon. At sa biyaya ng Panginoon, maraming mga kapatid na mga ministro na nakapunta roon, mga kapatid natin, mga elders dito. At nakikita ko na talagang nandoon ang pagkilos ng Panginoon. At alam ko hanggang ngayon, at nangyayari po yung aming mga prayers, pananampalataya namin na magkaroon na doon, nawa magkaroon ng church. Dahil sa loob ng ilang panahon na, ay yun po ang aming laging pinapanalangin sa Panginoon. At sa biyaya ng Panginoon, at alam ko na, alam ninyo na mayroon na tayong lupa doon. Hindi po yan lupa sa amin lang, kundi sa ating lahat yun. Dahil yun po ay
lupa ng Elect Bride Assembly Church. Praise God. At dalawang portion po yun, dalawang lugar din po ang lupa na yun, ang church na yun na itatayo ng Panginoon. So, nakipasalamat ako na sa loob ng ilang panahon, tinugon ng Panginoon yung aming mga prayers. At nawa, kayo din mga kapatid, hiniling ko rin yung mga prayers na hindi na, as soon as possible, na maano namin yung, masimula namin yung ano doon, ang church. Bago man ako umalis, ay magkaroon nawa kami ng paglilinis at hukaya na namin doon para doon sa unang, ano yung pastor, yung sa CR yata yun, ang plano namin. Kasi pagka gagawin yun, at least kasi wala po kasing mapagtaguan doon na wala kasing mapagtaguan kasi bayan kasi yun eh. Okay lang doon sa Kansibaw, maraming matatakbuhan. Eh doon mismo, malapit lang kasi sa sentro. Sentro kasi yun, tapat mismo ng munisipyo. Kaya delikado. Pupunta ka doon sa, makita ka pa eh. Uli tayo. Praise God. At kaya, alam ko, unti-unti, no? Unti-unti sa biyaya ng Panginoon. At ganun din, salamat ako sa mga iba nating mga kapatiran dito, ng mga ministro, na talagang sabi nga, talagang mga matatapang at talagang hindi nag-autobili pagka pinapadala ng Panginoon doon sa Bohol, talagang hindi tumatanggi at nandoon at nagbibigay ng encouragement, no, sa mga kapatiran, ng mga nanghihina at nagbibigay kalakasan. Nagbibigay ng tibay sa puso ng bawat isa, dagdag sa pananampalataya, no? Nagbibigay kasiglahan. Kasi sa totoo lang doon mga kapatid, talagang damang-damang ko yung mga kapatid nanghihina talaga. Maging ako man, pero ayoko makita na nanghihina ako eh. No? Kahit nararamdaman ko yun, pero ayoko makita na sa aking sarili, manghina ako. Dahil lalo na itong huli kong baba ngayon, talagang mas matindi ang problema na aking naranasan, pero dinulog ko na lang lahat sa Panginoon. Pinagkatiwala ko na lang sa Panginoon lahat yun. Dahil alam ko na talagang dadaan ako sa ganong mga pagsubok eh. So, kaya ang kailangan ko sa Panginoon ay yung tunay na pananampalataya. Para manatili ako. Sa kabilang mga ganong pangyayari ay hindi ko na i-detalye, pero alam ko na kailangan akong dumaan sa ganong sitwasyon dahil yun ang bibigay sa akin ng higit pang pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. Okay, siguro hindi na ako magtatagal. At nawa, by January, I think, narinig ko kasi ni Pastor Ray ay plano silang babalik sa Bohol. Just we pray for that dahil alam ko na may plano si Lord talaga sa dakong yaon. No, kasi hindi po tayo basta-basta magdesisyon lamang kung hindi yun ang plano rin ni Lord. Amen? So niwala ko, kahit wala ako, sabi ko, ang prayer ko naman na kung paano ako ginamit ng Panginoon doon sa Bohol, hindi lang sa spiritual, maging sa financial, kung mayroon man akong konti. So gusto kong ipagpatuloy ko pa rin yung aking adhikain sa Panginoon. At lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon sa Bohol, talagang ang mga kapatid doon ay nakikita ko na kailangan din namin yung pananampalataya, yung prayers niyo mga kapatid, dahil nakikita ko yung
talagang mga kapatid, unti-unting nanglalamig, minsan atin sa church, minsan hindi, yung bang ganun. At so, kaya kung maaari sana, lagi nyo kami pag-pray at lagi kayong manalangin para kikilos ang Panginoon sa mga lingkod ng Panginoon dito na magkakaroon din sila ng burden na pupunta doon. Madalas. Yung madalas. Praise God. Okay, gusto kong basahin dito sa Romans. Alam ko, very familiar nyo ito. Romans chapter 1, verse 17. At dadako tayo sa Ephesians chapter 2. Very familiar ang mga scripture nating babasahin. Sabi niya, for therein is the righteousness of God revealed from the faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ephesians chapter 2, sabi rito, for by grace are ye have through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Okay. At sabi ng prophet, gusto kong bumasa ng quotation ng prophet dito. Sa true faith is built upon the word of God. Ito yung nakapagpatibay sa akin eh. Habang ako'y nadudoon sa barko. Dahil ang salita ng Panginoon ay ang siyang ating unang napakinggan, di ba? Bago tayo nagkaroon ng pananampalataya, hindi pa tayo magkakaroon ng pananampalataya sa salita ng Diyos kung wala tayong napakinggan ng mula sa salita ng Diyos. Ay sabi ng ito yung quotation ng prophet. Sabi, the Bible said, the gospel came to us not in word only, but through power. Through the power, manifestation of the Holy Ghost. Okay. The other words, sabi ng prophet, the other words, it's the Holy Ghost taking the Word of God. So ang Holy Ghost daw, ang Espiritu Santo daw, siya yung nagbibigay ng salita. Siyang nangungusap. Siyang nagpapahayag. Kung ano yung nasa kanyang kaisipan, kung ano yung nasa kanyang salita, ay ini-express niya ito sa pamagitan ng pananampalataya na galing din sa Diyos na sa ating puso. Amen? Sabi, it's the Holy Ghost taking the Word of God and making it manifest. Otherwise, the only way that the sign of the Mark 16, kaya nga dito sa Mark 16, kapatid, ay alam nyo, doon ko lang nalaman din sa barko, nung ma-meet ko yung mga denomination, ang sabi nila, nung nagbanggit ako ng patungkol sa pananampalataya, sa pagtanggap sa pangalan nating Panginoong Jesucristo, at doon sa bautismo. Alam niyo mga kapatid, sabi sa akin, ay nako Brad, hindi ka nakasama doon sa panahon ng mga apostolis. At hindi rin ito panahon ng mga apostolis. So yung pananampalataya pala
ay dito sa Mark 16 ay nawala na. Hindi na sila na-inspired dito sa salitang ito. At nawala na rin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila doon sa mga hindi nagsisampalataya. Dahil naniwala ako na ang kapangyarihan ng Diyos ay nadoon sa mga mananampalataya. Kaya kung maihayag ang bawat salita ng Diyos, kahit saang talata sa Biblia, kapag ang isang mananampalataya at sumampalataya siya sa salita ng Diyos, mayroon itong kapangyarihan. At mai-inspired ka, kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya dito sabi ng prophet, sabi niya, now, itong salitang ito dito sa Mark 16, sabi doon na sino mang sumampalataya ay susunod yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung ating tunay na pananampalataya, yun ang nagpapakilos sa Espiritu ng Diyos na naroon sa Kanyang salita. Kasi kung wala tayong tunay na pananampalataya, hindi ito gagana, hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos kung ano ang nais niya sa'yo. Hallelujah. Kaya ngayon sabi niya, ito pala ay may kapangyarihan at may tunay na pananampalataya doon sa mga tunay na tumatanggap sa salita ng Diyos. Sabi dito, can follow the believers. The believer is that the Holy Spirit Himself takes the Word of God and demonstrate it to the people. Kaya ito, kumikilos siya, ang Espiritu Santo, kumikilos siya sa salita niya at itinuturo niya kung anong dapat gawin sa mga tunay na mananampalataya. Kaya dito, sabi dito sa Mark 16, sabi niya, lalakip sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos para turuan sila ng Espiritu ng Diyos kung paano ang pananampalataya ay kikilos ito at sino man na mananampalataya, maging sa mga taong may karamdaman, ay gagaling sila pag ipapatong ang kanilang mga kamay. Alam niyo ba mga kapatid, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaraming mga taong mga may sakit. Nung nakaraang linggo lang, yung aking apo, no? Alam mo kasi, lalo na kamukha nga. Sabi nila, kamukha ko daw eh. Kaya Sister Nori, talagang gano'n na lang siya ka-concern masyado. No? Kasi nga, kamukha ko daw. Kaya nung dinala namin sa ospital, yung mga kapatid, talagang, sabihin ko sa inyo, yung mga may sakit doon, halos ayokong pumasok. Kasi nga talagang dikit-dikit na yung mga higaan ng mga may sakit. Pagpasok ko mga kapatid, alam nyo, talagang hindi ko maintindihan yung aking sarili. Gusto ko mag-pray at sabi ko, Lord, kung sino man yung mga tao ritong may sakit, mga may sakit at may pananampalataya, buksan mo yung kanyang kaisipan. Dahil nakikita ko talagang sa panahon ngayon mga kapatid, talaga, grabe na ang kilos ng demonyo. Hindi lang sa physical na sinisira niya ang laman ng tao, kundi maging sa spiritual. Lalo na sa spiritual ngayon, mga kapatid. Kung isipin natin, ilan yung sinasabi ng prophet na 200 million demons? So lahat ng 200 million demons na yung mga kapatid, alam mo ba na may taglayan ng mga iba't ibang uri ng karamdaman? Iba't ibang uri ng sakit ay binibigay niyan. At ang pinakahuli niyan, na sakit na ibibigay sa mga tao, yung ating kaisipan. Yun ang gusto niyang sirain. Yan ang gusto niyang patayin.
But praise God, salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay, sabi niya, hindi siya nagkukulang. No? Amen. At sabi niya, nandyan ako para tugunin ko ang lahat ng inyong kahilingan. Ano man ang hilingin niyo sa aking pangalan, aking ibibigay sa inyo. Hallelujah. Kaya, doon sa dulo, nung pinakahuling-huling bahagi ng nais ng dyablo na ibigay sa tao, sa kanyang distraction na ibibigay, alam nyo, yun ang pinakamaganda, kapatid. Alam nyo ba? Dahil doon sa bingit ng sitwasyon na ganon, ay wala tayong ibang tatawagan pa, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Wala na talaga. Hallelujah. Kung titingnan natin ngayon, mga kapatid, ang isip ng mga tao ay talagang wala na silang pananampalataya sa salita ng Diyos. Dahil isipin mo, paglakad ka lang dyan, makikita mo yung sitwasyon ng isang tao, ay ikaw na yung naaawa, mga kapatid. Bakit makaramdam tayo ng awa? Dahil nasa atin yung tunay na salita ng Diyos. Isang araw lang, nakasalubong ako na isang tao. Sabi ko, ano ba yun? Ano yung maskara? Yung pala, tato, yung kalahati ng mukha niya, puro tato na. Bakit? Alam niyo, hindi niya magagawa yun kung nasa tamang salita siya ng Diyos. Hindi niya magagawa yun. Kaya walang believer na nagpapatato. Walang believer na magpapatato. Salamat na lang doon sa mga walang tato, wag na kayo magpapatato, ha. Dapat tayo mananampalataya sa salita ng Diyos. Sasabi, ang salita ng Diyos ay perfect. Salita ng Diyos, walang bahid, dungis. Diba? Kung tayo mananampalataya, hindi natin gagawin yung ganun. Dahil alam natin na ang mundong ito ay may paraan siya sa iba't ibang klaseng ginagawa niya para ang tao ay malayo sa salita ng Diyos. Gusto nating magpapatatak? Mananampalataya tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, tayo tatatakan ng Espiritu Santo. Yun ang gusto natin. Kapag natatakan tayo ng Espiritu Santo, yung pananampalataya natin, mga kapatid, tiyak yun na tayo tatayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Gusto ko ituloy, mga kapatid. Sabi rito ng prophet, sabi niya, dito pa rin sa true faith, ito sabi niya, the only way that the church can be built, the only way that a man can have faith is not by his denomination. Not by his application, but his faith rest. So dito pala tayo, mga kapatid, pagka tayo ay mayroong tunay na pananampalataya, magkakaroon din pala tayo ng kapahingahan. Kahit dumating ka pa sa pinakamatinding pagsubok, dahil may pananampalataya ka sa salita ng Diyos, naroon pa rin yung kapahingahan ng Holy Ghost sa puso natin. Lalo na pagka dumating sa punto na, Lord, talagang saan ba ako pupunta? At pupunta ka na lang sa tabi. At iiyak ka na lang. Ibigay mo na lang sa Panginoon ang lahat. Hallelujah. Not upon the theology of some man's ideas. Because it's more or less altogether man, but the only way faith can find its solemn resting place is upon the immovable and the unchanging Word of God. So, yung salita pala ng Panginoon ay hindi kailanman
mauuga, hindi nagbabago. Sa pamagitan ng pakikinig na salita ng Diyos, tayong lahat ay magtutumibay. Hallelujah. Kaya kahit na ano man ang dumating sa atin na mga pagsubok o karamdaman man sa physical, ano ang sabi ng Panginoon? Kayo tumawag sa Kanya. Kayo lumapit sa Kanya. At ang sabi, tumawag kayo ng mga elders sa church. Tawagin nyo yung mga ministro, tawagin ninyo yung mga manggagawa. At kayo humingi ng panalangin. Dahil sabi ng Biblia, ang isang ministro, isang lingkod ng Panginoon, isang pastor, ay kung mayroon siyang maningas na panalangin sa Diyos, ay gagaling ang kanyang ipinapanalangin na humihingi ng panalangin. Paano may pagkasabi doon sa James? Sa James. Ito sabi niya rito. James chapter 5. Verse 14 and 16. Paano ba pagkasabi? Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. So, ang plano pala ng Panginoon, kapag tayo ay may mga karamdaman, ang isang lingkod ng Panginoon ay tungkulin niya na may panalangin. Ang humihingi ng panalangin. Let them pray over him, anointing him with oil and the name of the Lord. Kaya naalala ko yung doon kami sa Pitogo, ay sabi ni Pastor Ray, kumuha kayo ng oil. At pinapanalangin yung oil at pati yung humingi ng prayers para maipanalangin yung kanyang karamdaman. At alam niyo ba kapatid na yun ay gumaling yun? Gumaling yun mga kapatid. So dahil pala mayroon palang inatasan ng Panginoon na isang pastor, isang ministro, para ang lahat ng mga may karamdaman ay may panalangin. Sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ang pastor o ang ministro ang nagpapagaling, kundi yung salita na inilagay ng Diyos sa puso mo para sampalatayanan mo na ikaw nga ay gagaling. Naka-encounter ako minsan ng ibang grupo, sabi sa akin, Brad, umiinom ba kayo ng Umiinom ba kayo ng gamot? Sabi ko, yes. Sabi niya, wala kang pananampalataya. Sabi ko, hindi mo masabing wala akong pananampalataya. Dahil ba uminom ako ng gamot, wala na akong pananampalataya. Nandiyan pa rin yung pananampalataya ko. Dahil yung gamot, hindi naman yun ang nagpapagaling sa akin Yung aking pananampalataya na ako'y gagaling. Yung gamot, pang-reserba lang yan Isang instrument lang yan para mabigyan proteksyon yung germs na yon, na hindi yun lalong lumala. Dahil yung sugat, yung laman, hindi yung gamot ang nagpagaling. Pagka nasugatan ka, yung laman mo may nilagay ang jablo diyan na germs para yung sakit ay lalaganap, pero hindi yung gamot ang nagpapahilom, kundi yung salita ng Diyos ang nagpapahilom, yung pananampalataya.
Kaya minsan misinterpret natin yan, di ba? Kaya ang daming pumupunta doon sa ospital eh. Daming pumupunta doon sa mercury drugs. No, tuwing may karamdaman, punta ka agad doon. Hindi masama yun eh. No? Minsan pa, pagka nagtitake pa tayo ng gamot, minsan hindi na natin may pag-pray. Kasi iisip natin, pagalingin naman ako nito eh, may gamot eh. Pero una sa lahat, dapat si Lord. Bago ka tayo mag-take, dapat si Lord muna, Lord, ikaw ang kagalingan ko. Hindi itong gamot. Hallelujah. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, Brad, hindi po nagko-contradict ang salita ng Diyos at saka yung instrument. Kasi nga, ginamit din ni Lord yan. Yung doktor, ginamit din ni Lord yan. Kaya maraming namatay na mga nagsasabing mga mananampalataya dahil ayaw pumunta sa doktor. Naalala ko yung kamag-anak ni Sister Nore, kilala ni Pastor Ian, kilala ng iba nating mga elders, at kaisa-isang anak, mga kapatid. Kaisa-isang anak. At alam ko, pinakamamahal ng anak yun dahil lalo na matalino. At ang alam ko, summa cum laude yata sa college. Talagang mahal na mahal nila yun. Sa sobrang pagmamahal, lumubo yung katawan. Pinabayaan sa kusina. Wala nang pananampalataya sa salita ng Diyos. Ang dapat yung salita ng Diyos ang magkokontrol sa kanya para wag siyang kumain ng marami. Kaya nung nagkasakit, ayaw nilang dalhin sa doktor. Kasi nga yung tatay, ministro din. Ministro yung tatay. At kilalang kilala yun doon sa lugar ng Valencia. Kaya, ang ginawa niya, prayer lang siya ng pray ng pray. Pero anin mo yung pray kung wala ka naman pananampalataya? Diba? Huwag ka na lang magpay-pray. Kaya nga tayo magpipray dahil meron tayo pananampalataya. Una, pananampalataya, bago tayo manalangin. Diba? Kaya dumating sa panahon na 3 beses yata nilang ipinag-pray yun, hanggang sa panghuli, sabi na ng mga ibang mga kapatiran, Pastor, kailangan dalhin na natin to sa doktor. Kasi malala na yung sitwasyon. Sabi niya, hindi. Pagalingin ni Lord yan. Dumating na talaga sa dulo, wala na. Hindi nila madala sa hospital dahil wala silang pananampalataya. Dadalhin sa hospital. Kung yung pananampalataya niya, gagaling, pero nasaan? Kasi may paraan ang Diyos eh. Ang Diyos gumagamit siya ng mga instrument para ma-establish yung ating pananampalataya. Hallelujah. So, may nagpapayo na sa kanya na ganito, Pastor, ganito. Nakarinig na siya ng salita ng Diyos. Naniwala ko na yun ay salita ng Diyos. Ginamit din yun para mapakinggan yung dapat na pakinggan. Para mailagay sa tama. Dahil sabi, faith cometh by hearing the word of God. Minsan kasi ang Diyos ay gumagamit siya sa simple lang, na yun pala, salita na pala ng Panginoon yun at hindi natin napakinggan. That's how it takes. And when faith is heard and accepted. So, kailangan nating mayroon tayong mapakinggan para matanggap natin yung ating pananampalataya. Amen? Praise God. So, sabi, sa pananampalataya ay magkakaroon tayo ng kumplitong kagalingan. At ang kagalingan yun ay tapos na. Tapos na yun eh.
Ang kailangan lang natin sampalatayanan. Dahil yung ating pagsampalataya doon sa kagalingan, kailangan lang yung mag-manifest lang dahil sa faith mo doon sa yung narinig. Di ba sabi ng Panginoon na, sabi dito, and I believe that healing is the finished work. So, kung mayroon ka pananampalataya na ito'y tapos na pala, ang kailangan mo na lang sampalatayanan. Dahil sabi doon, ay 2,000 taon na ay pinagaling na tayo ng Panginoon. Dahil siya ay kinuha niyang lahat ng karamdaman natin, dinala na niya doon sa salita niya. Kaya yung salita naman niya ngayon ang magpaalaala sa atin para gawin natin. Yung dapat nating sampalatayanan, magmamanifest na sa atin yun. Ang sabi, when Jesus died at the Calvary, He saved you from sin and healed your sickness. And every blessing, redemptive, blessing as yours by faith. And that finished work. Tapos na pala yun. Tapos na. Ang kailangan lang magmamanifest sa atin. Di ba? It's yours if you can't believe it. As one said sometime ago, and I don't believe in divine healing. No? Sabi ng propeta, kasi minsan, yung mga tao kasi, pagdating kasi sa sitwasyon na critical na talaga, ang unang maisip na tao, doktor. At may konsepto naman ng mga tao, ayoko sa doktor dahil may pananampalataya ako. Pero, ang sabi rito, sa mga true believer, ito ay dumaan muna sa pananampalataya. Bago ka humakbang, ay mauna muna ang pananampalataya. Hindi tayo hahakbang hanggat wala tayong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, hindi natin ito nakikita. Ang karamdaman ay hindi natin nakikita. Kaya ang kailangan dyan, ang katapat dyan, ay ang ating pananampalataya din, na hindi nakikita dahil ang Espiritu ng Diyos ang nakakita sa lahat ng bagay. Sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita, ang Espiritu ng Diyos ang nakakakita niyan. Kaya siya lamang ang may kapangyarihang kumilos niyan para ang lahat ng karamdaman ay papawiin niya. Hallelujah. Tapos na, ginawa na ng Panginoon doon sa krus ng Calvary. Praise God. Alam niyo kapatid, nung ako'y wala gusto ko lang at nung ako'y nandun sa barko, naalala ko, Sister Nori, ay nagkaroon po siya ng tumor at actually, humingi siya ng prayer ni Pastor Ray. Talagang, nakapa ko rin yun kapatid, sa tiyan na talagang malaki. At dumating na sa punto na talagang operahan na siya at naka-schedule na. Pero nung humingi siya ng may pag-pray siya rito, at kinabukasan, after 2 days yata, ay bumalik siya doon sa doktor at i-chinek siya uli. At nawala na yon mga kapatid. Ang hingi sa kanya, alam mo magkano yun? 80,000 ang operasyon. Talagang umiyak ako, sabi ko, Lord, wala akong 80,000. Wala akong 80,000 eh. Sabi ko, Lord, ang alam ko, mayroon ako. Yung pananampalataya ko. Yun lang ang aking nakita. Hirap hanapin yung 80,000. Pero ang pananampalataya sa salita ng Diyos, napakabilis mga hanapin. Hallelujah. Instant na gagawin ng Panginoon. Praise the Lord. Lalo na sa panahon ngayon. Hallelujah.
Lalo na sa panahon ngayon, talagang tumaas ng tumaas yung ating bilihin, pero yung mga ekonomiya natin, bumagsak na. Di ba? Nasaan yung pananampalataya? Kailangan gumana na yung ating pananampalataya ngayon. Hallelujah. Paano kung dumating na yung panahon? Sinasabi ng propeta, di ba? Magkaroon ng squeezing. Hallelujah. Sabi ko, okay siguro pag nasa bundok ako. Paano yung nasa syudad? Pag dumating yung panahon na nasa squeezing time na, hallelujah, ang nasa syudad, yun ang unang-una. Sa probinsya, makakatakbo pa eh. Di ba? Dumating na yung panahon na wala na, hindi ka na makabili. Di ba? Tatakbo ka doon sa bundok, magtanim ka na lang. Para mabuhay ka, para makakain ka. Pero hindi pa rin eh. Di ba? Kung wala kang lupa, hindi ka makatanim. Wala kang makain. Sa syudad. Di ba? Sa syudad, wala ka ng trabaho, squeezing time na, di ka na makakakilos ng malayang-malaya. Naalala ko yung sabi ng propeta, sabi niya, speak the word to existence. Di ba? Speak the word by faith. Wala imposible na sa kamay mo, Lord, malaglag yung tinapay. Habang magpipray ka, Lord, tingnan mo yung pananampalataya ko, Panginoon. Di ba? Pwede magpadala si Lord ng uwak ko. Isa-isa. Sa kabila, karne. Sa kabila, tinapay. Because of your faith. Na? Hindi na kailangan magtanim ka. No? Hindi na kailangan magtrabaho ka. Wala, sirado ng kumpanya. Saan ka pupunta ngayon? Di ba? Hindi ka na pwedeng pumunta sa restaurant. Wala na, hindi ka na makabili. Kung mayroon ka man pera, kung mayroon kang ATM, sige, tingnan natin yung ATM mo. Gagana ba yan? Kung hindi, hindi ka makakabili. Hindi ka makakakain. Di ba? Kaya ang kailangan natin, gusto ng Diyos, ang kailangan natin, ang pananampalataya. Perfect faith. True faith by the Word of God. Kaya kahit saan ako pumunta, sabi ko, kahit pa sa bundok man ako, saan man ako dalhin ng Panginoon eh. Kahit na nga sa barko, sa totoo lang mga kapatid sa barko, saganang-sagana sa pagkain. Saganang-sagana sa pagkain. After 4 hours, itatapon na lang yung pagkain, napakarami. Kaya minsan maisip ko, sa Pilipinas, ang dami nagugutom. Tapos doon, talagang timba-timba ang lalaki na itinatapon lang yung mga pagkain. After 4 hours, discharge ang mga pagkain. So, halos mga kalahati na mga pagkain maitatapon lang. Isipin mo yun? Pero pag dumating na yung panahon, na talagang eto na, pigaan na, ayun na. Pero I believe, nasabi ng propeta, doon, gagana yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Pagaganahin ni Lord yun sa pamagitan ng kanyang salita. Praise the Lord. Kaya kung may karamdaman, may mga cancer, may mga pang iba't ibang uri ng malalang sakit. No? Sa salita ng Panginoon. Isang hipo lang ng Panginoon. Gagaling at gagaling ka, hindi yan paring sasabihin ng Panginoon, sige, hindi, antayin mo na lang muna, at titingnan ko yung pananampalataya mo. Hindi na. Sasabihin ng Panginoon, anak, kailangan mo yan. Ngayon mismo, pagagalingin kita. Hallelujah. Dahil alam ng Panginoon yung kanyang mga anak maliban lang doon sa hindi anak ng Diyos. Maliban lang doon sa hindi bride ng ating Panginoon.
Pero mayroon pa nga iba hindi nga bribe, pinapagaling pa nga eh. 'Di ba? Naalala natin yung unang ginawa ng Panginoon, nagpakain siya, tinawag niya yung lahat ng mga tao. Halo-halo, unbeliever, make believer, true believer. 'Di ba? Unang hatak ng ministry ng Panginoon, napakarami. Kainan, kasiyahan. 'Di ba? Ilan lang kaya doon ang mga mananampalataya? Kukunti lang. 'Di ba? Pagkatapos, nagsitalikod sila dahil nga kailangan lang ang kanilang pananampalataya hanggang sa makakuha lang sila ng tinapay. Ganyan naman karamihan eh. Sa totoo lang eh. 'Di ba? Basta makuha nila yung tinapay para sa laman. Ayos na. Pastor, magaling na ako. Pinag-pray mo na ako, binigyan mo na ako ng tinapay para gumaling. Pagkatapos niyan, bye-bye. Hindi mo na makita sa church. Praise God. Pangalawa, ano pa? Diba? Ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili. At nakita niya, lalo na sa mga disipulo pa mismo, gustong tumalikod. Diba? Lalo na pagka yung mga disipulo na talagang dumaan na sa critical na kalagayan, kondisyon ng buhay. Wala na. Tatalikod na. Kaya sabi ng Panginoon, Pedro, pati ba ikaw? Tatalikuran mo? Iwanan mo ako? Pero alam ni Lord yun na si Pedro may pananampalataya eh. Sinubok lang siya. Dumaan lang si Pedro sa mahirap na kalagayan. Lahat tayo dumaan sa mahirap na kalagayan. Pero ang tinitingnan ng Panginoon yung ating laman ng puso natin. Yung pananampalataya sa kanyang salita. At yun ang nakita ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Yun ang nakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ngayon, minsan napakahirap gumaling, di ba? Minsan, aabot pa ng ilang panahon. Pero bakit kaya? Bago ka gumaling, minsan, dadaan pa ng ilang buwan, ilang araw, ilang taon. Bakit kaya? Ang sabi rito, sa aklat ng Chronicles, chapter 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi rito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I heard from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kuminsan kasi may katanungan pa na bakit Lord, matagal na akong nagpipray, may pananampalataya naman ako, pero bakit hindi pa ako gumaling? Hindi ko alam sa mga ilan dito sa atin, ano? At yun pala ang sikreto na kailangan mo nang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan mo na tayong, kailangan mo nating sumuko sa Panginoon. Dahil sabi niya, tapat siyang magpapatawad, hindi ba? Amen? Sabi ng Panginoon, I will forgive their sin.
and I will heal their land. So, dito mga kapatid, dumaan pa rin tayo sa proseso doon sa sakdal na kalooban ng Panginoon. Dahil yun ang sakdal na kalooban ng Panginoon. Ang kailangan din ng Panginoon sa atin ay yung sakdal din ng pananampalataya. Amen? Ngayon, nasabi rito sa Exodus chapter 15 verse 26. Sabi niya, and I said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, and I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord thy God, healeth thee. Kita niyo mga kapatid? Bagamat ang Diyos ay pumapayag siya na ang demonyo ay maglagay sa atin ng karamdaman, pinahintulot ng Diyos yun, para ano? Para ma-realize mo dahil, ang sabi, yung karamdaman, kaya ka nagkaroon ng karamdaman dahil nagkakamali ka. Nagkakasala ka. Di ba? May mga bagay tayong nagagawa na hindi kalooban ng Diyos at yun ang sinisilip lagi ni Satanas. Para pasukin yung parte na yun. At sirain yung parte na yun. Ngayon, ang gusto naman ng Panginoon, tayo, yung mga taong may karamdaman, ang gusto naman ng Panginoon, lumapit ka ngayon sa Kanya. Hindi ka lumapit dahil sa kasalanan mo. Kaya ka lumapit para humingi ka ng tawad sa Panginoon. Para sa iyong kagalingan. Right? Now, ang Panginoon naman, ang sabi niya, siyang naglagay ng mga, pinahintulutan niya yung mga sakit doon sa panahon ng Ehipto. Di ba? Lumaganap yung sakit doon. Pero sabi niya, siya pa rin yung Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Kaya pinahintulot ng Diyos yun para ano? Para makilala at mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Alright? Dahil hindi siya makikilalang Diyos nga siya, dahil hindi siya nagpapagaling. Para mahayag din ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya, doon lang kikilos at mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Praise God. At sa pamagitan nito mga kapatid, ang lahat ng attribute ng Panginoon, lahat ng attribute ng Diyos ay inihanda ng Diyos yan para doon sa mga mananampalataya. At yan ang gusto ng Panginoon na mamamalas natin yan. Nang sa ganoon, ang lahat ng klaseng espiritu na nagdadala ng karamdaman, yun po ang ating pananggalang. At ako'y naniniwala na pagka talagang puspos tayo ng pananampalataya, hindi na po, wala na pong magagawa ang kaaway. Ako'y naniniwala. Kaya darating yung panahon na talagang ibubuhos na ng demonyo ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng uri ng kanyang kasamaan para wasakin ang ating pananampalataya, ang sangkatauhan. But praise God, dahil salamat sa Panginoon, narito ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo, sabi ng ating pamagat, dapat sabi, through faith,
Built upon the Word of God. Doon lang tayo, mga kapatid. Wala nang iba pupuntahan pa. Sa kanyang salita lang. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Wala nang ibang kapangyarihan, kapatid. Ang Diyos lang. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, anong klaseng uri ng karamdaman na mayroon? Pwedeng pagalingin ng Panginoon. Lagnat man, ay mga simpleng sakit, simpleng nararamdaman sa ating pisikal na katawan. Marahil yun ay gagamitin ng kaaway para palalain yan. Pero narito ang Panginoon. Amen? Pinalalahanan tayo, mga kapatid. Na huwag natin siya kalimutan na mayroon tayong pananampalataya sa Kanya ngayong gabi. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y manalangin bago ko tawagin si Pastor A. Yes, Lord. Oh, purihin ka, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nagtatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. At sa iyo kami nakadepende, Panginoon. Nakabase kami, Lord, sa bawat salita mo na aming nababasa sa iyong kaisipan. Nahayag ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Nahayag ito sa puso namin, Panginoon, ngayong gabi ang iyong mga salita. Kaya mo, Panginoon, sa gabing ito, kami ay makalapit sa iyo na maging malaya, Panginoon. Malaya kaming humiling sa iyo, Ama. Dahil alam namin, Lord, ikaw pa rin ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa amin, Panginoon. You're the Lord, the healeth thee, Lord Jesus. Napakarami, Panginoon, ng mga kapatid namin na may mga karamdaman, Panginoon. Mga anak mo na wala pa sa mensahe, alam namin, Lord, na mayroon ka pang tatawagin sa dakong ito. O nangangailangan sila ng spiritual na kagalingan, Panginoon. Hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, para abutin mo sila ngayong gabi. Maging sa mga bisita namin, Panginoon. Lord, ipahayag mo, Panginoon, ang mga bagay na ito. Na higit ka na importante, Lord, sa lahat ng mga pangailangan namin. Higit ka, Panginoon. At kaya mong ibigay sa amin, Lord, ang kahilingan namin ngayong gabi. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. I am the Lord, that healeth thee. I am the Lord, your healer. You sent your word and healed my disease. Pastor A, I am the Lord, your healer. You are the Lord God that healeth me. You are the Lord, my healer. Thank you, Lord. You sent your word and healed my disease. Thank you, Father. You are the Lord, my healer. Amen. Salamat sa tunay na pananampalataya na binigay niya sa atin. Amen. At nakikinig ako kanina, kinuha ko lahat ng aking mga kuha. Nakita ko na pinaalala sa atin that faith cometh by hearing.
and hearing the Word of God. Kasi para magkaroon tayo ng tunay ng pananampalataya, kailangan makarinig tayo ng isang tunay na mensahe. At pwede natin sabihin, tunay ang mensaheng natanggap natin ngayon. Kaya ito ay nagbubunga din ng tunay na pananampalataya sa ating puso. Amen. Hindi nyo namamalayan, pero kayo ay nakakaipon na ng pananampalataya sa inyong pakikinig. At narinig ko rin kanina, amen, para yung pananampalataya ay lumabas, kailangang minsan padaanin sa pagsubok. Kailangan pikain. Kaya nga may squeeze. I believe kasama yan dun sa paraan ng Diyos para mag-manifest yung rapturing faith, saka yung third pull, yung perfect faith. Amen? Paano mapapatunayan na meron ka? Meron kang taglay na pananampalataya. Pamagitan ng pagpiga. Diba? Yun lang merong tunay ng pananampalataya ang maglalabas. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos pagdating ng araw ng pigaan. And you know what? Praise the Lord. Meron din ako nakita kanina. Amen. Meron paraan para tayo naman ang pumiga kay Lord. Alam niyo kung anong pangpiga kay Lord? Pananampalataya natin. Di ba? Lahat ng kung anong meron si Lord, mapipiga mo sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Malalaman mo kung anong meron siya pagka piniga mo siya ng pananampalataya. Yun ay isang bagay na hindi kayang matanggihan ng Panginoon. Pag tunay kang sumampalataya, ano man ang iyong hilingin, yun ang pangako niya, pagkakalob niya sa iyo. Pwede mo siyang pigain ngayon. Pigain ang biyaya niya. Pigain, amen, ang kanyang kabutihan, ang kapangyarihan. Amen, at hindi pa rin siya mauubusan. Habang pinipiga siya, mas marami siyang inilalabas. So we can only have that true faith. Amen, kung ang pakiramdam niyo kayo na-squeeze, amen, let's squeeze God also. Amen, by our faith tonight. Habang tayo na nalangin. Amen. Ayan gabi.
Amen. I need faith for the things that's come. Understand what it means. Yes, Lord. Yes, Lord. I need faith for the times sunshine, and mountaintop is just a memory. When there's no sign to be seen, and I don't feel a thing, to the Word of God alone I can cling. I need faith for the days when troubles come my way, and I just don't understand what it means. That's when nothing else will do. Faith alone will get me through, and believing becomes my victory. Just one more time. I need faith. I need faith for the times when the sun does not shine, and mountaintop is just a memory. Yes, Lord, hallelujah. When there's no sign to be seen, and I don't feel a thing, to the Word of God alone. Oh, I need faith for the time when troubles come my way, and I just don't understand what it means. Oh Lord, that's when nothing else will do. Faith alone will get me through, and believing becomes my victory. That's when nothing else will do. Nothing else will do. Faith alone will get me through, and believing victory. Yes, Lord. Amen. Faith is our victory, Lord. Amen. Kapag di namin makita ng aming literal na mata ang sagot, pag wala kaming tandang naririnig, nakikita o anumang kaaliwan mula sa paligid, Lord, mga kasama namin minsan sa church, meron kaming inihintay na, Lord, pampalakas loob ng mga pananalita, pero may mga pagkakataon, kahit mula sa kanila ay wala kaming marinig. Kahit minsan sa mga mahal sa buhay. At kami po ay kumbinsido, Lord, na minsan hinahayaan mo yun para mapagana ang tunay na pananampalataya namin. Hindi nakadepende sa aming kapatid, hindi nakadepende sa nakikita at nararamdaman, anumang dinideklara ng aming 5 pandama ng aming katawan. But it is something that is anchored in the inside, Lord. At nakaangkla, tangi sa iyong salita. Lord, ang iyong salita ay nagsasabi ng mga bagay na nakikita namin ay nilikha ng salita mo na hindi namin nakikita. Kaya Lord, may we have that kind of faith na nakaangkla tangi sa iyong salita. Hindi man namin makita kaagad, Lord, ang sagot, pero ang salita mo ang aming pinangahawakan. Dahil sa ipinangako mo, lahat ng iba pang bagay na kontra dun ay aming tatawaging lying vanities, Lord. Kasinungalingan, lahat ng bagay, kahit pa pinapatotoo ng aming mga katawan na meron kaming ganitong nararamdaman at meron kaming nakikitang ganong mga posibilidad, pero ang tunay na pananampalataya ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga
dinideklara ng aming pandama. Aming tunay na pananampalataya ay sa salita mo lang nakatingin. At ang sabi nga, Panginoon, tungkol sa aming amang si Abraham sa pananampalataya, tinawag niya ang mga bagay na tila nandyan na kahit wala pa, Panginoon. At yung mga bagay na nandyan na tila wala, Panginoon. Dahil kung ano lang yung sinabi mo, ang kanyang pinanghawakan kahit sa harap ng maraming kontradiksyon, Panginoon. Tulungan mo po ang iyong mga anak. Kami mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Jesus, hallelujah. Amen. Yun po ang tema namin nung mga nakaraang gawain. At ngayon, Panginoon, I believe ikaw ang nag-lead sa aming kapatid para, Panginoon, mang-usap muli tungkol sa pananampalataya. And may you just help us, Lord, to really live by faith. Really live by faith, Lord. Dahil kakailanganin niya ng mga anak mo ngayon. Susubukin kami ng gusto, Lord. At yun lamang masusumpungan merong dalisay na pananampalataya ang mananagumpay. Kaya, Lord, kung merong mang kakulangan kang nakikita sa aming pananampalataya, punan mo po, Lord. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Tinataas kong iglesia ito, Ama, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Need you, Father. Patuloy mong inspire ang mga ministro para ipangaral ang mga mensahe na makadadagdag, Lord, sa aming pananampalataya. Bless mo po ang iyong mga anak. Salamat sa pagdinig mo sa aming mga panalangin ngayong gabi. Salamat sa kasagutan mo, Ama. Panginoon, inaangkin na po namin dahil pinangako mo. May hawak kaming pangako, Lord. Galing sa iyo. At doon namin iaangkla ang aming pananampalataya. Amen. Para sa mga pinanalangin namin ngayong gabi. Sa iyo lahat ng karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Kamayan tayo sa isa't isa. Amen. Yes, Lord. So sad to be seen.